Good day everyone. So we are the second group, and the topic that we're gonna discuss now is all about the arithmetic instruction and logical instruction. So what is arithmetic instruction? So arithmetic instruction, commands lang siya, like kanang commands siya sa microprocessor nga uses the like mga basic operations, pero napud uban nga like katong mga increment and decrement. So it perform math operations like addition, subtraction, multiplication, and division. So kani din nga mga operations kay gina-carried out siya by a part of processor, which is the arithmetic logic unit. So gina instruct or murag gina kani din siya nga mga ano kay gina-inform niya ang kanang mga flags, gina-update niya if kanang ga-carry ba or nabay mga overflow from the operations or like kanang calculations nga gakahitabo sa kani nga operation. So first is we have the addition instruction. So we have the add, which is ADD instruction, which is muning like mga pinaka basic. So mga ka na experience na nato or like nagian na sa katong past nga mga activity. So the add instruction sa 8086 microprocessor is basically mag-add lang kag two values together. So for example, mag-move ka og AX ay 0200 nga hexa into AX, and then magbutang din ka og keyword nga add into AX. So i-add lang to niya ang duha. So we have then so as shown in the screen, we have AX dahil siya equals na siya sa 0300H. So basically ano lang na siya kanang 512 in decimal plus 512 plus 256. So we have then 0300 in hexa, which is 768 in decimal. Then next is we have the next example, which is the move AX 005H, which is 5 lang gid siya in decimal. Then you move 0002 nga hexa into BX, which is 2 lang pud siya sa decimal. So nagamit na rin kada ning add AX BX. So it will add the 0005 and 0002 na hexa and i-store din niya sa AX since mo ni siya ang destination nga index. So we have then 0007, which is 7 lang gid siya sa decimal. Then next we have ADC instruction, which is addition with carry. So ga-act lang siya or kanang yang function kay similar lang gid siya sa katong add nga instruction, but it also considers carry flag nga mga operation. So the carry flag then indicates if there was a carry out or borrow during the previous nga arithmetic operation. So sa ang ADC instruction, gina-add niya ang carry flag to carry flag dato sa operand para like ma-appeal siya sa pag-add sa katong regular lang gid nga operand. So as shown in the example, we have move AX, which is gina-store nimo ang value na 0001 na hexa, and so gina-load lang gid niya dadto. Then STC, magamit og STC since kanang dili mag-work sa emulator if kanang walay previous bitaw. So ang STC kay na-discuss na ni siya dadtong previous nga mga group. So gina-set niya murag instantly kinanakay get-set nga 1 sa carry flag. So we have then ginagamit na din nato ang ADC AX, which gina-add lang niya si 0001H plus 0100H. Dayon ma-add na to siya. So ma-appeal din siya sa 1, C1 sa pag-add since nag-set man ta o carry flag na 1 sa iya. So maano lang siya instantly. So basically ano lang siya, 1 plus 256 plus 1, so natay 258. So manang 0102 sa hexadecimal. Next example is we have move AX 0002. So basically 2 lang siya sa decimal, and then move BX 0003 H or in hexa and 3 in decimal. So we have then put
STC para like na carry mag-set og carry flag. So na siya instant nga 1 sa carry flag. And then we have gamit na din sa ADC, AX, BX. So gina-add lang niya sa katong value nga na-store sa AX and BX, we have 0002 hexa plus 0003 in hexa. So, plus 1 din siya. So, in hexa ang 1 since ano na siya, 0001. So, i-add na siya tanan, we have 0006 in hexa and 6 in decimal. Then, next is we have the INC or the increment nga instruction. So, si increment, kay gina-add lang gid niya og 1 sa pinaka value ngayon mo ang gibutang. So, gamiton lang siya if you want to increase the value in a register or memory location by 1. So, murag ka ng simple siya or efficient siya nga way para maka-add ka og 1 sa imong operand. So, kani kay ginagamit siya usually kung magamit kag mga kanang mga loops. So, dali siya mag-increment ka og 1 na. So, ang yarang is move AX, which is mag-store ka og value sa mga AX nga 0001 in hexa. And then, magamit lang kag INC. Then, imo din siya asa nga ano nimo gamiton sa AX. Since sa AX nimo adan to nimong value nga nasa AX, so you will then set it to INC AX. Then, mag-add na siya instantly og 1. So, 0001 increment nimo siya, adan nimo siya og another nga hexadecimal nga 0001. So we have then 0002H. So it will also be shown here in the screen captured sa emulator nato. So ina lang siya, kanang gina-increment lang gid niya og 1. Then next is we have the second nga operation, which is the subtraction nga instruction. So firstly, pinaka common or pinaka naandan, we have the SUB or the sub nga instruction. So kani is gina-use lang gid siya to like subtract, like pinaka anong nga operand, subtract the operand from the destination nga operand. So the result dani is the result of this operation is that gina-store back niya sa destination ang katong memory location. So for example, natay MOV or move AX nga i-store nato dadto ang value nga 0200H, which is 512 siya in decimal. And then we then have sub. So gamiton nato ang sub AX nga di bali minusan niya sa 0100 sa hexa, which is 256 in decimal. So basically 0200H minus 0100H is like subtracting lang na siya 512 in decimal minus 256 in decimal. So we then have the result as shown here also sa emulator na 0100H or 256 in decimal. So gina-subtract lang yun itong pinaka basic nga operation nga subtract. And then next is we have the SBB or the subtract with borrow. So, si subtract with borrow is used siya to subtract a value from the destination register and also subtract the carry flag. So, mura siya kanang opposite ni katong ADC or add with carry. So, it is particularly useful when performing mga multi-byte or mga multi-word nga mga subtraction where kailangan ka mag-borrow sa previous nga subtraction. So, we have here in the example the move AX or mag-store ka sa 0200H sa imuhang AX. Then magamit din kag STC, same as earlier sa katong carry, add with carry, since dili siya mag-work if kanang magbutang ka sa emulator. For example, magbutang ka sa emulator na move AX lang siya, move AX 0200H, tas dili ka magbutang og STC, dili siya mag-work. So, dili siya mag-minus og minus 1. So, di ba magmura siya magbutang ka og 0200H minus 0100H. So, wala na yung minus 1. So, muna nga magbutang to og STC para mag-work ang kaning di bali operation. So,
we then have butang din ka tag SBBAX01008. So ginasubtract lang niya ang value sa 01008h, which is 256 in decimal, from the AX nimo nga register or katong value nga imong gi-store, which is 0200h. Then it also subtracts 1 because nag-carry man ta og 1 gaina. So result din nato is 00FF, which is 255 lang siya in decimal. Then next is we have the DEC or the decrement nga instruction. So sa decrement nga instruction kay opposite lang pud siya sa increment. So mag-subtract ka og 1 from the value nga gi-store nimo sa specific nga register or memory nga location. So it is a simple and efficient way para mag-reduce ka og value by 1. So as same gaina sa increment, usually ginagamit siya if mag-perform ka og mga loops. So here we have in the example, mag-move ka og value nga 0005 nga hexa into the AX, and then magbutang lang din ka og DEC or decrement nga AX, then it will instantly decrease it by 0001. So as shown in the emulator, the value that we have stored in the AX is 0004. So na-decrementan na siya og 0001 since nagamit ta og decrement. Then next is we have the third nga operation, we have multiplication instruction. So that is magamit ta og MUL or for the unsigned nga mga unsigned nga multiplication. So this operation, gina-multiply niya ang unsigned value with either the AL register, like kanang 8-bit siyang multiplication, or the AX register, which is for the 16-bit. So the result nga ma-store nimo for AX register is mga 16-bit results, and for or DXAX for 16 bits. So the MUL or mul nga instruction also sets the carry flag and the overflow flag. So medyo kung medyo dako ang imuhang is ma-fit gyapon siya sa lower register. So here we have the example nga move AL. So gina-move nimo ang value nga 05H sa AL and then 03 nga hexa sa BH. Then next is we have the magamit na din kag MUL or the para ma-multiply si BH, ma-multiply ang BH. So it multiplies the value nga naa sa AL, which is 05H, by the value nga naa sa BH nimo 03H. So the result dayon sa 05H multiplied by 03H is 15 siya in decimal, and hexadecimal is 0F siya, since that's the kanang murag in di bali in decimal. In hexa is pag 15 in decimal, so we have F in hexa. So the product dayon is store nimo siya sa AX nga register. So as shown in the emulator, we have the 000F, which is 15 in decimal. So mo na tong result para sa multiplication. So pag mag-multiply ka og hexa is medyo same ra gyud siya sa decimal, and medyo ano na din ka if kana ang manglapas na siya sa 10 sa 9, since kanang imo na siya i-bag man, since di mo mag-start naman kag A if 10. So pero like same ra gyud siya, pwede mo siya i-change ang kaning hexa nga 05 into decimal, and then 03 into decimal para mas dali ra pud siya tas imo na pud ibalik dayon into hexa. So next is we have the IMUL or the IMUL, which is for mga signed nga mga multiplication. So kaning instruction kay ginagamit siya to multiply signed numbers, meaning it handles both positive and negative nga values. So katugay na is dili siya mo handle only mga 0 to mga positive lang nga values.
then kani si imol is kanang mogamit siya or mo-handle siya og negative nga values. So ginagamitan pud niya og two's complement para ma-represent og gayo ang mga values. So here in the example we have ax, which is move al, which is -3. So si -3, which is FDH siya in 2's complement, then into the AL register. So in 2's complement, the FDH represents -3. So since 3 is 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 in binary form, but since mag 2's complement man ta, so we have 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, then add 1, then we have 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Where 1, 1, 1, 1 in binary is F in hexadecimal, then 1, 1, 0, 1 in binary is D in hexadecimal. So, meaning -3 in hexa is FDH. Dayon, you will move BH, or you will move the value of the 5 into the BH. So this instruction moves the unsigned value, which is the 5 in decimal or 05 in hexa, into the BH register. So the BH then contains the value of the 05 in hexa or 5 in decimal. Then nagamit na din siya og katong imol BH. So kaning imol is gonna instruct niya nga mag-multiply ka og signed values in AL, which is -3, by the value nga nasa BH, which is 5. So the product then is, if like sa decimal lang yun is -3 multiplied by 5, so it is -15. So the result then is stored siya sa AX register, which is a 16-bit nga register. So as shown here sa emulator, we have the value stored in AX, which is FF1. So since nag-hexa man ta, so we have 15, which is 0, 1, 1, 1, 1, 1. And since 2's complement siya, so magamit lang taog 1, 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 0, 0, 0, 0, 0, then add 1. So may mo siya 1, 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 and then 0, 0, 0, 0, 1. And for our next presenter, we have Mr. Ochia. So, in continuation sa report, karon ako i-discuss ang division instructions. So, ang division instructions is na-divide na siya into duwa, ang 8-bit division ug ang 16-bit division. So, first, itakol na ko unsang 8-bit division. So, first, atong i-mind nga ang dividend is always in the AX. Ang divisor is 8-bit, meaning it can be either register or nasa sa memory. Ang result, ang quotient is nasa sa lower nga part or AL, while ang remainder is nasa AH. So karon ato ikuan ang unsigned division. So ang unsigned division means like positive tanan nang gamiton nga mga values. So here tanawt sa example nga, so 25 matong AX, i-move na to ang 25 sa AX, then i-move na to ang BL ang 4. Ano i-divide na siya, 25 divided by 4 is 6, while ang remainder niya is 1. So as you can see here, ang iyang quotient is na, which is 6, is nasa AL, and then ang iyahang remainder, which is 1, is nasa AH. So ano siya. Next is of course i-take note gyapon same lang gyapon nga dividend. Ang dividend is nasa AX, ang divisor is nasa register or memory, ang AL is nasa ang quotient is nasa AL, and then ang remainder is nasa AH. Karon is sign division na siya or nag-involve na tag mga negative. So negative 25 divided by 4 is negative 6, remainder by negative 1. So, giun sa pagkuha ang negative, so pakita tong solution no sa giun sa pagkuha ang FA, which is ang hexadecimal sa negative 6, ug ang giun sa pagkuha ang FFF for the hexadecimal of 1. So dire is first is atong gikuan ang binary sa 6, which is 0 0 0 0 1 1 0. Applyan din mo siya complementary, which is 1 1 1 1 0 0 1. After na is atagan mo siya og 1. I-addan mo siya og 1. So ang result is 1 1 1 1 0 1 0, which is kaninga part is 15 and kaninga part is 10, which kung i-convert mo siya in kuan is
F and A. So as you can see here, F ang A ang negative 6, dire F and A ang negative 6, which is ang quotient, then ang FFF which is ang negative 1. Yan po siya. Ang binary niya sa 1 is 0, 0, 0, 0, 0, 1. So, kung imo siyang i-applyan og complementary, mag 1, 1, 1, 1, and 1, 1, 1, 0. Other naman siya 1, so metabo is 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, which is 15 and 15 or FF. So, bantog dire ang iyahang remainder nga nasa AH is FF. Okay? Next, proceed ta sa 16-bit division. So here, ang dividend is 32-bit value nga na-split across two registers. So ang higher part is nasa DX, ang low part is nasa AX. While ang divisor is pwede siya ma-store either in CX or SI or mga any kon nga mga 16-bit memory nga location. While ang quotient is maadto siya sa AX while ang remainder goes into the DX. So keep in note nga 16-bit division na ta. So here ato ikuan nga 0 is iset na to nga 0 ang DX, then ang AX is 100. So basically ga-divide ta og 100 over 25 ani. So 100 over 25 is kun diba 4. So ang quotient is nasa AX which is ang 4, na dire kita nyo dire 4, while ang remainder which is 0 is DX which kani diba wala siya kita nga kuan. So as you can see makita nyo dire nga ang dx is 0, so nag-reflect siya nga 0 po siya dire, walang quotient which is ang 4 goes into the ax dire which ga-reflect po siya nga 0, 4. So let's proceed sa 6-bit division in terms na po sa sign nga kuan or mag-involve ng mga negative. So here, ang atuang mo sa atong ax is sa atong ax mogamit ta og kuan, mogamit ta og 9f20 or equivalent na siya to negative 24, 800 ang atin giset na to ang dx to FFF, which is ga signify siya nga negative ang ato ang value nga gamiton. Ang atong divisor din nga gamiton is 300 which is nakastore sa SI. So, pag call na to sa IDEV, ang iya nag-execute na niya ni. So, ato siyang ikuan, ato siyang tanawon diri nga solution. So, kung i-calculate nimo ang negative 24,800 divided by 300, ang result ana is ang iyang quotient is negative 82, negative 82, then ang iyang remainder is negative 200. So, di ba ang quotient is ma-store sa AX, and ang remainder is ma-store sa DX. So, kanin siya nga value is negative 82, ang kaning FFF38, ang value na is negative 200. So, ipakita na to giunsa na to pag-convert ang negative 82 sa kaning hexadecimal, and then giunsa na to pag-convert ng 800 sa kaning hexadecimal. So, here. So, di ba 24 ang 24,800, so gipakita ra po nako dire kung giunsa ni pagkuha ang 9f20 which is equivalent to negative 24,800. So again, 24,800 ang binary ana is kaning 01100011100000. So para makuha na tong value ani in negative, ito complements na to siya, so na to siya pag 2 complements. First i-complement mo siya, i-complement mo ni siya. So 1001, 1111, 001, and 111. Then add din mo siya 1 which resulted to 1001, 111, 0010, and 000. So ang value ani is 0, sa kaning part is 2, then sa kaning part is 15, ang ganing part is 9. So basically ang equivalent niya is 9f20. So as you can see here, 9f20 which is equivalent to negative 24,800. So di ba pag i-divide na to ang negative 24,000 to 800 is negative 82 which is kani FFFA, and then ang remainder nga negative 200 which is FFF38. So kuha na to nagyon sa to pagkuha ng mga kuan sa negative 82. First is kuha na tong binary sa 82 which is 000, 000, 0101, 0010,
which pag i-complement nato mahitabo na siya nga 111 111 10 10 1101 ada ni mo 1 which resulted to 111 1110 1110 so which is equivalent to FF1014 or FFAE. So makita na to no kani sa AX nga niya to siya pag-convert ang negativity to matug nakakuha ta og FFF AE. How about ang dx ng FF38 which is equivalent to negative 200? So here atong gikuha ang binary niya which is 000 000 1100 1000. Then ito siya in complement which resulted to 111 111 0011 then 0111 add on to 1 which resulted of course to 111 111 011 100 or in short equivalent to FF38. So you can see here FF38. So sakto tong kung ano nakuha nga ay pagkuan sa mga value and applying the IDIV I mean. So next proceed ta sa CBW or convert sign byte to sign word. So ang kuan nani is if the value in AL is positive or ang value daw sa lower part sa AX is positive, then ang upper byte of AX will be filled with zeros. Or then ang other one is if the value in AL is negative, then AH will be filled with ones. So first in our first example here, so kabantay na to ang AL is negative 5. So meaning AL is negative. So yung ginabuhat sa AH dahil is gi-filled niya og 1. Gi-filled niya og 1. So as you can see here, makabantay na to nga kaning FB mo na siya equivalent nga hexadecimal sa negative 5. So kay negative 5 man siya, iyadang buhaton ang AH daw will be filled with ones. Bantog nahitabo nga FFF, mamo na siya Ang AH is 1111 or equivalent to FF or equivalent to FF. So that's why ang nag-reflect diri sa higher bytes sa AX is FF. Diba? Kaya negative man ang iyang na-detect nga value for AL. Muna siya simple kay ang concept sa convert sign byte to sign word. Next is convert word to double word. So sa diri if AX so kani sa diri is if AX is positive then DX becomes 000. If AX is negative, then DX becomes FFF. So as you can see here, ang AX nato is negative 1, 2, 3, 4. So ang AX daw is negative, so ang matabo sa DX is nahimo siyang FFFF. Which as you can see here, napantayan ninyo nga, mo siya equivalent value sa hexadecimal value for negative 1, 2, 3, 4 kaya na-detect niya yung negative iyang gibuhat iya dahil FFF ang DX which is kani yeah, so simple ra kayo ang concept sa kaning duha. Next is ang DAA or decimal adjust AL after BCD addition. So proceed to sa examples no. So for example ang atong AL is 01011100 or otherwise 59 BCD and atong BL is 00110101 which is 35 BCD. So pag i-add na nimong duha, ang mahitabo is makuha tag 8EH. So pero dili man siya pwede kay ang rule sa BCD dapat ang each ani nilang duha dili pwede mo lapas og 9. So as you can see here ang 8 yes, dili siya nalapas. But ang E, nalapas man siya. So meaning, ang DAA, magbutang kag DAA sa mong code dayon, ang DAA, ang purpose sa DAA, mangita na siya value nga pag i-add nimo siya sa kaning E, mo accurate siya og result sa value kung i-add nimo ang 59 o 35. So, di ba, 8EH. Which is dili siya equivalent value, di ba? Wait. So 59 plus 35, di ba? 94. Kaning 8EH, dili mo guni siya equivalent to 94 BCD. So meaning
ning lapas na jud siya kay makita po na to nga may lapas yun ang isa 9. So ang DEA again nangita siya og value nga pag i-add nimo siya mo transform siya sa isa ka value nga mo accurate og mo-accurate sa hatag sa BCD. So for example, ito ning kuhaan. So for example, ang kaning 011 ay kaning 100110 gi-add ni gihatag nangitang DEA og value which is ang 0110 which is gi-add niya ani. So pag add niya ang nahitabo pag add niya ang result is 10010100 or kung imo na siya ikuha 9 og 4 which is correct kung i-add nimo ang 59 plus 35. So meaning sakto siya. So bali ang DEA siya may mo adjust sa actual nga value para mo-accurate ang iyang result. So same goes here. So same goes sa DAS which is ang decimal adjust AL after BCD subtraction. So sa kanila siya di ba ganina is addition man to siya. Sa kanila siya is subtraction. So for example, 100011 or 86 BCD and BH 0101 011 or 57 BCD. Kung i-minus na nimo di ba 29 man siya, 29. Pero ang case mo na to dire pag minus na to aning duwa, ang result is 001011112FH. So again, di ba ang rule sa BCD dapat dili mo lapas ang each ani nila og 9. So kani wa siya lapas but F may lapas siya kay 15 man siya. So ang DAS mangita na siya value nga i-minus ani niya para ang result is mo accurate sa result kung i-minus mo ang 86 ug 57. So ang DES nakapangita siya og value nga i-subtract which is ang 000110. So pag i-subtract na nimo siya, ang result ana is 00101001 which is kung i-convert mo to binary code decimal, ang result ana is 29 BCD which is accurate kung i-minus mo ang 86 minus 57 which is 29 BCD. So, yeah. Right. So, good evening, everyone, and this is the continuation of our presentation. So, the next step is we're going to be talking about the logical instructions. So, in logical instructions sa 8086 microprocessors, they are referred to the set of commands that use to carry kanang mga logic or bitwise operations from such as ones and zeros that are data located in registers or memory. So kaning mga instructions, they are essential for manipulating individual bits within sa byte or word, which is allow for maximum efficiency sa mga programmers at a very low level. So this set of instructions such as unlogical or logical, exclusive or logical, not, and the test. So kaning mga operations that we'll be tackling about right now, they are commonly used sa task like mag-check sa specific flags or some kind of masking data and implementing control logic and programs. So for this first given instruction is the AND instruction. Likewise is the bitwise of AND operation between these distinctions and the source will store and result in destination. So in this given context sa AND is that whenever your inputs or let's say A and B has a carry value of 1, the output of AND is also 1. However, if neither A or B has a carry output of 0 and either A or B kay na siya carrying a 1, the output for AND is always set to 0 no matter unsa pa lang nga imong buhat imong mix and match with them. As you can see in the given example sa table is from 0 to 0, 1001 is set, the output set to 0. However, if A and B or the two inputs has a carry flag of 1 set flag, then the output would be 1. So in a given example is that kani we set a AL as 0 0F which is in hexa and the 33
then we convert them into binary code, then we initialize the command, the syntax, which is the AND operand, so AND BL. So kaning BL, kaning sa given instruction is diya na to mabago ang new value sa BL na ay ang second nga input, which is ang AL. The result is BL, which is given given ang yang binary. So ang sa pag steps nga para makuha mismo nga ngano ang 3 ang gidang answer na is slice on the sa what's register. So ang which is the ALU, arithmetic logic unit, nga makita nato siya sa 8086 pag once ma-simulate nato. So in this given example here nga kaning register, this mo siyang before ng register and maning after ng register, which is na bago ang sa BL once na initialize ang AND nga logic. So muni ang sulod sa ALU nato, and ang kaning sa pinaka top, which is the BL nato, and this ang kaning sa ubos muning AL nato. Sa BL, which is have 33, so we're counting from 0 to 7, so this is 3 and this is 3, and then sa ubos dayon counting from 0 to 7 we have 0 and F. So ang kaning diri sa ubos nato sa given example sa ALU is mo na siya ang total result na ma-update nato siya sa BL nato, which is na-indicate nga kaning BL mo'y ma-update or dito na ma-store ng updated values sa proceed na to nga nga syntax. So in here nga from let's say, let's assume na A ni siya and B ni siya, A, B is technically output siya sa 1. So since is both of them have a set flag of 1, same as here 1. However, if neither says sila mo a 0, always sa ganda output nila 0, 0, 0, 0, and this is why na-come up ng atong answer is 3. So, muna siya. So, the next one is the OR instruction. Then, ang difference sa AND o OR instruction is that neither A or B na siya carrying nga set flag, always ang output niya is set to 1. No matter kung unsa pa lang nimo i-criss-cross pa lang na nimo, A is set to 1, B is set to 0, or B is set to 1, A is set to 0, always yung output niya is 1. Hira siya mo output og 0 if both A and B are set to 0. So, siya mo na siya ang OR. So, big difference lang sa sa OR. So, ang given example, same na Japon ang given nga bit, given nga hexa, which 0F, 0F and 33. Pag initialize nato nga OR command, which is ang syntax nato is OR operand, result nato is 00111111, which is 3F siya. So same Japon as ang pagbuhat sa kaning answer is the same. So gina-tick niya ang value sa kaning address from AL o BL, and then gina-initialize ang OR nga syntax nga ang kaning total result ani kay dito ni siya ma-place sa AL. So this is A and this is B, muning BL, muning AL, and dito siya mo-initialize ang OR nga command. So from here 111 111 01 is to 1, 01 is 1, 01 is 1, and manotice nimo ang 6 and 7 is 0 because of course wala siya ay na-carry nga carry neither sila duwa 1, so automatically 0 ni siya. So that is why we come up with a result of 3F. Good day everyone. So for my part, I will be explaining about sa exclusive OR na instructions, not instructions, and also kaning last is ang test nga instruction rather. So, when we say exclusive OR, kaning exclusive OR is the XOR instruction performs bit by bit logical exclusive operations between sa source operand and destination operand.
So uh, I know nga majority na gid nato kabalo na sa source operand and also sa destination operand. So maybe i-explain ako sa next slide pero ang iyang overview lang kay kabalo naman mo na alusa. So when we say exclusive OR, ang output niya ana is mag-differ sa input sa duha ka input. So ang logic is dapat ang duha ka input is dapat dili sila same. So if same siya, low ang iyang ginahatag. So if different ang iyang input, muhay ang iyang output. So first kani nga linya dire, ang input 1 nato is 0, ang input 2 nato is 0, which is output niya is 0. So next one is kani nga linya is ang input 1 nato is 1, input 2 is 0. So difference siya 1, high siya. High ang iyang output. So next Japon is different which is high. Tas kani duha nga input is the same 1 1 which is low ang iyang output. So mo na ang logic sa exclusive OR nato. Dapat inyo gidunaon nga dapat dili sila the same, no, ang iyahang input para ma-high ang iyahang output. So next this slide is mo ni ang atong general syntax sa exclusive OR kani siya. So XOR ang atong destination operand tas ang source operand nato. So naka-separated na gihapon sa comma, di ba? So ang destination operand, di ba, is mao to kung unsa ang nakabutang dire didto mabutang ang value sa output nato nga dire sa exclusive OR. So nata example dire XOR BL which is ang destination operand nato tas AL din ang source operand. So kaning example ang value nato sa AL is AF, ang BL nato is F0. So which is kani siya is naka hexadecimal, ang kani mooy naka binary. So sa lower lower part lang ta sa register nga EX, so AL lower byte I think. So BL ang nakabutang dire which is kay destination operand nato mao ang mailisan. So gani solve nato 1 0 different, so which is high atong answer dire, bit by bit siya. So bit by bit 1 0 kani 1 kay different siya 1 0 1 1 0 1 0 1 different gapon which is 1 ang answer dire. Kani 1 ug 1 same, so 0 0 1 1 ang answer kay different. Kani same gap, same sila which is low ang iyang ginahatag. So ang value nato dire BL is pag-una which is mo na ang 5F in hexadecimal. So mo din ni atong example katong ganina nga ginasolve nato in sa emulator na sa 8086 nato. So natay code dire, i-load nato ang EL value sa EL, ang value din sa BL, tas ato din siya gi-exclusive OR. So makita nato dire kani nga picture is after ma-execute kaning instruction nato nga move BL, kani din yang value ang iyahang F0. So na-load na siya. So after ma-load, na-execute din nato ang mo din ang next nga picture which is na-execute na ang exclusive OR BL EL. So na ang value niya 5F. Nara sakto ta. So mo din ang iyang ALU after ma-execute ning exclusive OR, di ba? So ALU dire, makita dire sa ALU kay ang ALU mao ang tigsuma sa arithmetic o ang logic unit. So makita nato diri ang sumada niya. So na 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 kani
mo ni ang output nga part, mo ni ang ato EL, tas mo ni ato ang BL, no? So sakto ta since 5F, just 5F atong answer dire. So that's all for sa ato ang exclusive OR, no? Mao lang to atong hinumduman. Ang exclusive OR mo ni ang iyahang syntax, XOR ang iyang opcode, natay operand, destination operand, sa right side na to, which is ang source operand. So, mao to ang logic niya, dapat dili same ang iyang input para ma-high ang atong output. So, if same sila, low ang iyahang output. So, let's go to sa NOT instruction or complement nga instruction. So, the NOT instructions complement or invert the elements of the operand sa or register or memory location in a bitwise manner. Bitwise manner, parang same sila og definition sa bit by bit. So, gina-invert na nato bit by bit ang value. So, which is in binary form, di ba? So, kung nata input nga 0, basically, complementary invert, may mo siya 1. Low to high, high to low. Okay? So, muna ang syntax lang, very simple. Natay NOT nga opcode, tas ang operand din nato. So, example nato dire, NOT EX, which is ang, mag-assume ta, ang value nato sa AX is 200F, which is in hexadecimal, tas mo na binary form. So, gi-invert din nato, mo na din ang new value sa atong EX. So, tanan dira, gi-invert na siya, gikan dire. So, narin tayo bago nga value, which is ang DFF0H. So, di ba, basically, diretso na siya, ma-assume na nato nga siya ang destination operand. So, which is kung unsay output, pag-o, may store siya dito sa ato ang register nga gisulod sa EX. Sa ato ang register nga may nahimo og destination operand rather. So, mo ni ato ang emulator 8086 pag-implement. Diba? Natay kuan diri code nga giload nato ang values nga 0, which is for iwas og butang og 0 para iwas og error. Tas 200F in hexadecimal sa EX. So, na-store na nato. So, after na execute din nato ang NOT EX. So, which is DFF0 na dayon. Which is dire. Tapos mo din na ang iyahang arithmetic ALU nato. Arithmetic and Logic Unit. Ano yung sumatan niya. Kanilang sa ibabaw ang basihan ni mo. Kaning sa ubos, which is 0 na siya tanan, kay wala na siya nagamit. So, kanilang sa ibabaw, 1. So, na-invert siya tanan, di ba? Muna na yung value, bago nga value sa atong AX. So, that's all for sa atong NOT instruction. Hinumduman lang nimo is, gina-invert niya. Pinaka-simple ni nga logical instruction. Invert lang gid niya ang 0 to 1, 1 to 0, or high to low, and low to high. So, yeah, muna yung syntax. So, ang last na to is ang test instruction. So, dili mo familiar ani since maskin ako dili ko familiar, pagbasa lang na ako, which is sayon ra day kaayo siya. So, the test instructions perform bit by bit gyapon, which is logical AND operation. So, AND operation ang iyang gamit. But, okay, pamila lang mo. So, on the source and destination operand, but does not load the destination operand with result. So, in other words, these instructions perform bit by bit and sets the corresponding flag only. So, hence, test instructions only affects the flag registers
such as overflow flag, control flag, sign flag, zero flag, parity flag, and also ang atong auxiliary flag undefined, which indicates the result of the operation without changing any operand. So this is normally used to compare sa atong operands bit by bit. So no, mura na siya and gate ay and instruction nato. But note the result will not store to the destination operand. So kung nanatay code ang katong sa left side nato nga operand, which is mo man tong destination operand, di ba? So output nato after ma-execute nato ang test nga instruction, which is and ang iyahang logic, dili niya ma-store ang output dito sa destination operand. More gid siya simple ra gyapon kaayo. So muna ato ang general syntax, which is test operand tas ang source nato. So example, test el cl. So i-and na to ang cl with el. So basically ang and di ba is murag multiplication lang nato. So gi-discuss ni na Mr. Kilang sa ganina. So flags are affected, result is not stored. Only flags ang maapektuhan. So nata example diri sa emulator 8086. So mo ni ang ato ang and nga instruction or operation nga kuan lang to defer kung unsa gid kalayan or unsay lahi pag after executing ang and test unsay kalayan nila. So dire natay kuan dire nga giload na to ang value sa el and cl, which is 51 in hexadecimal and 91 in hexadecimal, and gi-and na to sila. So pag and na to dire human og load gihuman ang load og cl 91. So and el cl, which is ang al dapat ang mailisan, which is nailisan siya kay and ang iyang gamit, gi-and na to. So mo ni ang iyang value sa mo ni atong ALU tas mo ni atong parity flag. I mean not parity flag, ang register flag nato. So makita nato dire ang interrupt flag is ang 1 tas ang parity flag nato also is 1. So dapat kung unsay value sa register flag nato sa and nga instruction, same gyapon siya sa test. Okay, since same gid sila og logic, gi-and gid niya. So, but dili gid niya ma-store ang output nga kani padulong sa ato ang destination nga operand. So, mo ni ang and. So, atong timan-an is ang parity flag is 1. And also ang ALU nato value is 11 in hexadecimal. Okay, kani 1 and kani siya 16 bit ata. Kani 1 and also kani pod consider as 1. So 11. So mo din nato ang test nga instruction. Same sila og code but test atong gibutang dire. Test CL test CLEL. So namali ko ani, which is CL lang akong nabutang sa destination operand, but sabotable na, di ba? Kay kung destination operand ni nato, dapat ang CL ang mailisan. So dire after nato ma-execute ang test CLEL, wala siya nailisan, di ba? CL kaning lower byte niya sa CX. No, di ba? After niya dire, after ma-load ang 91 nga hexadecimal sa CL, tas ma-execute dapat, pag-execute kung and atong gamit, mailisan dapat ni, pero kay test di siya mailisan. So wala siya nailisan, 91 gyapon siya, even though nga na-execute na nato ang test nga instruction. So di ba? Same gyapon ang atong arithmetic and logic unit nga output,
which is 1 dire, 1 po dire, which is 11 in hexadecimal. And also sa atong register flags, makita po nato dire, ang atong parity flag is 1 also, and ang atong inter flag is 1. So, maura gito. Ang test instructions, gina-test lang gid niya operand kung sakto ba ang application niya is if sakto ba ang iyang value para tan-awon din niya dito sa ato ang register flag. Test lang gid. So, that's all sa ato ang exclusive or sa nat natong instructions and also sa atong test instructions. So, thank you for listening and goodbye. Thank you.